susunod na programa ay rated PG. Ito ay nangangailangan ng patnubay at gabay ng magulang para sa mga batang manunood. Nagpakawala niyang puso. Akala ko pa naman ay tutulungan niya ako. Akala ko pa naman ay siya ang magsasalba sa lupa nila. Pero duwag siya. Angela, intindihin mo naman ang tiyahin mo. Nag-iisa na lang siya sa buhay. Wala siyang kasama. At kaya siguro siya natatakot. Ako? May kasama pa ba ako sa buhay? Di ba wala? Koy, nag-iisa na lang ako. Alam mo kung bakit siya ganyan? Dahil makasarili siya. Hindi niya man lang binigyan ng halaga ang ginagawang sakripisyo ng mga magulang ko. Koy, sinasakripisyo ng magulang ko ang buhay nila para sa lupa nila. Pero siya parang wala lang. Anong klase siyang kapatid? Angela, hindi ka tutulungan sa problema ko. Hindi ko alam kung anong uring tulong ang ibibigay ko sa iyo. Dahil usaping pamilya yun. At walang sinuman ang makakaltas sa problema niyo, kundi kayo lang. Tama ka, Koy. Paano kaya kung bumalik tayo doon? Kausapin mo siyang muli. Pinsihin mo siya na mabuti. Hindi, Koy. Ayoko nang bumalik doon. Ayoko nang mapahiyang muli. Pero Angela, siya ang mas may kapangyarihan para ipaglaban ang lupa niyo. Marami siyang magagawa na hindi mo kayang gawin. Koy, wala akong pakialam kung mayroon siyang mga bagay na magagawa na hindi ko kayang gawin. Wala akong pakialam kung mas may kapangyarihan siya. Dahil wala pa rin niyang kwenta kung hindi niya kayang isalba ang lupa nila. Pero Angela, ang auntie mo ay isa sa mga benepisyaryo ng lolo at lola mo. Kaya kailangan mo siyang kumbinsihin na tulungan ka. Dahil malaki ang magagawa niya. Angela, kausapin mo siyang muli. Kahit isang bisis na lang. Angela, walang mawawala sa'yo. Sige na. Pag-iisipan ko. Pakiusap. Huwag mo na akong sundan. Gusto kong mapag-isa. Sige, pero huwag ka masyadong lumayo. Nay, Tay, miss na miss ko na po kayo. Ang daya niyo. Nang iwan kayo. Nahihirapan na po ako. Parang hindi ko na po kaya. Parang ayaw ko na po sa mundong ito. Nay, Tay, pakiusap.
Angela. Okay ka lang ba? Okay lang ako, Koy. Sigurado ka? Nakikita ko sa mukha mo at parang hindi ka kasi okay. Kinakabahan kasi ako, Koy. Hindi ko alam kung ano ang gagawin ko. Hindi ko alam kung ano ang sasabihin ko sa auntie ko. Angela, huwag kang kabahan. At wala kang dahilan para kabahan. Mag-usap lang kayo. Kakausapin mo na silang maayos. Yun lang. Oo, tama ka. Pero sana, mas maganda ang pag-uusap namin ngayon. Hindi katulad ng dati. Sana, mas mapaliwanagan ko sa kanya ngayon para maiintindihan niya kung ano ang gusto ko. Ang dapat mo lang gawin ay kausapin mo siya ng mahinahon. Kausapin mo siya ng may puso. Huwag yung parang galit ka. Para maramdaman niya na seryoso ka sa kung ano man ang gusto mong mangyari. Kamukha mo sa auntie mo ang ginawang pagsakripisyo ng iyong mga magulang para sa lupa nila. Susubukan ko. Angela, huwag kang mag-alala. Nandito ako. Tutulong ako pagpapaliwanag sa kanya. Huwag na lang siguro, Koy. Salamat na lang. Mas mabuti siguro kaming dalawa na lang ni auntie ang mag-usap. Ha? Bakit naman? Mas mabuti nga yung tayong dalawa ang magpapaliwanag sa kanya. Oo, tama ka. Mabuti nga sana. Pero mas gusto ko na ako na lang magpaliwanag sa auntie ko. Pero Koy, problema namin magkapamilya ito. Kung sa lahat ng bagay ay tumulong ka. Pero sa ngayon, hindi kita papayagan na pumasok sa usapan namin. At kung ano man ang maging resulta sa usapan namin mamaya, ay tatanggapin ko. Angela, Sorry, Koy. Pero yan ang gusto ko. Sana mapagbigyan mo ko. okay Angela. Walang problema. Respetuhin ko ang desisyon mo. Hindi ako mangyalang. Salamat. Grabe, anong oras na oh? Wala pa rin si Jerry. Tawagan ko nga. Isa! Buti at dumating ka pa. Grabe ka naman, Melissa. Siyempre, darating ako. Oo, alam kong darating ka. Pero sana naman, sa susunod, magsabi ka na malilate ka. Hindi yung pinaghihintay mo ako ng sobrang tagal. Alas 11 pa naman ah. Oo, alas 11 pa. Pero, di ba usapan natin alas 8? Di ba yan ang pinag-usapan natin? 3 oras lang naman akong late. Lang naman? Hoy, Jeric, baka nakalimutan mo. Hindi mo ako tauhan. Kung ano yung trabaho ko, yun din yung trabaho mo. Kaya umayos ka. Oo na, sige na. Okay. Kung hindi ka pa sinabihan ni Amo na bumpahin ng buong Palawan, hindi ka pa uwi. Siyempre naman. Ikaw kaya ang bumbahin ng mga fighter jet. Hindi ka ba mamamatay sa takot? Marunong ka na palang matakot. Siyempre naman. Tao din ako, may takot. Ganun ba? Sige, tatawagan ko muna si Amo. Kapalam ko sa kanya, dito ka na. Baka kasi bumpahin pa niyang buong Palawan. Okay, sige. Amo, magandang tanghali po. O bakit, Melissa? Andito po si Jerry kasama ko. Mabuti at bumalik na ang jirik na yan.
Ano pong gagawin namin, amo? Pumunta kayo mamayang gabi dito sa bahay. Pag-usapan natin kung ano ang gagawin nyo. Marami kasi akong ginagawa ngayon. Opo, amo. Sige. Okay, bye. Ano? May sinabi ba si Amo para sa akin? Wala eh. Pero parang galit siya. At pinapupunta niya tayo mamayang gabi sa bahay niya. Ganun ba? Oo. Kaya handa mo na yung sarili mo. Dahil mamayang gabi, siguradong mahaba-haba ang sermon na pang-welcome sir ni Amo. Ay, ano pa ba ang asahan ko kay Amo? Kahit nga nandito ako, araw-araw akong sisurmunan nun. Alam mo ikaw, sa palagay ko, mahal ka ni Amo. Ako? Mahal ni Amo? Grabe ka talaga, Melissa. Sa daming bagay na dapat mong isipin. Pumasok pa yan sa isip mo. Totoo, sa palagay ko, mahal ka niya. Sige nga. Paano mo yan nasabi, ha? Diba, kung ang isang anak ay palaging pinapagalitan ng kanyang ina, ibig sabihin nun, siya ang paboritong anak. Baliw. Paano naging paborito yun? Laging pinapagalitan. Baliw ka talaga. Umalis na lang tayo dito. Kung ano-ano na lang pumasok sa isip mo. Tara na. Alam mo ikaw, hindi ko alam, pikunin ka pala. Iwan ko sa'yo. Hoy!